mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Amen. Masarap ng mga awitin ng Panginoon. Amen. Sabi doon sa kanta, huwag nating kalimutan kung saan tayo unang dinampot ng ating Panginoon. Amen? Huwag tayong makalimot saan tayo una dinampot, hinango ng ating Panginoon nung tayo ay wala pa sa kanyang paanan. Kaya sa kanya lamang ang kapurihan. Amen? Sige po, muli, magandang umaga sa bawat isa sa atin. At muli tayong dadako sa aaral ng kanyang mga salita. Sige, bago po niyaan, tayo po ay manood ng isang panoorin. Sige. Isang video. Hindi na ilagay. Sige po. So, yung video na yon, ikwento ko na lang. Yung video na yun ay patungkol po sa isang damit na binagyo. Damit ng isang tatay. Tama, makuha niya yan. Damit ng isang tatay na binagyo ng binagyo. Doon sa damit ng nanay, it represents the nanay, damit ng anak, mga tatlong damit ng anak, na nag-represent mga anak niya. Doon sa nasa bagyo, matindi yung kapit niya. Dahil sa pagmamahal ng tatay na yun sa kanyang pamilya, hindi niya mahayaan na masira, masalanta, mawasak ng bagyo, ng problema ang kanyang pamilya. Sige, nandyan na ba? Wala pa rin? Okay, sige na po, panoorin natin. Ayan. Sige.
late po. Iba kasi yung kwento sa video eh. No? Ayan. So makita natin yung moral lesson doon na kahit na binagyo, kahit na matindi yung trials, matindi yung hirap, matindi yung problema, pero yung tatay na yan, hindi bumigay, hindi sumuko. Amen? Iningatan niya yung kanyang pamilya. Kasi anong dahilan niya? Dahil sa pagmamahal sa kanyang pamilya. Amen? Sige po, tayo tumayong lahat. Basahin natin ang salita ng Panginoon in the book of Mark. Yan po yung pagpapatuloy natin sa pag-aaral sa salita ng Panginoon. Sabi sa Mark chapter 12, verse 30, sabi sa salita ng Diyos, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Sige po, sabay-sabay tayong magbasa nito. Sabi nga, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, all your strength. Amen. Lord, salamat sa umaga nito. Amang salita mo nagpapaalala sa amin that we should love you with all your heart, soul, mind, and strength, Father God. Kaya salamat. Doon pa lang sa awiting kanina, nagpahayag ka na, Panginoon. You love us first, oh God. That is why, Lord, we are here to love you even we will suffer, we will undergo trials or problems, Panginoon. Salamat, Ama. Salamat sa mga salita mo that encourages us to go on in this life, oh God, to move forward in this life, Panginoon. Muli, Lord, pinagkatiwala ko po ang iyong mga salita sa oras na ito. Tulungan niyo po kami ng iyong Santong Espiritu na patuloy kami, Panginoon, mabigyan ng pangunawa at matanggap namin ng buong puso ang iyong mga salita. Salamat, Ama, sa iyong papurit pagsamba, pagluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yung palakpak na po yan, kung para kay Lord, lakasan po natin. Amen. Amen. So magandang umaga muli sa bawat isa sa atin. Tunay nga na ang Diyos natin ay napakabuti. Doon pa lang sa awitin kanina, nangungusap na siya sa bawat isa sa atin. Amen? Na wag daw nating kaligtaan yung saan tayo pinulot, saan tayo pinulot, saan tayo hinangon ng Panginoon nung wala pa tayo sa piling niya. Amen. Na dapat makita natin na ganun pa taon, minahal na tayo ng Panginoon. At alam po natin kung ano yung tatalakayin natin sa umagang ito. Of course, it's about Christ's desire. And His desire be our desire. Amen? Hayaan natin na ang desire, ang minimithi ng Diyos sa ating mga buhay ay mithiin din natin sa ating mga buhay, maging sa ating mga mahal sa buhay. So ito po yung tinalakay natin nung nakaraan. What are the desires of the Lord Jesus Christ? Alam ko po, marami pong desire ang ating Panginoon sa ating mga buhay. At iilan lang po ito sa mga desires na ninanais niya na mangyari sa ating mga buhay. At sabi nga, ang desire niya, ilan sa mga desires niya, that all people will be saved. Ay ayaw niya na may isa mang mapahamak. Hindi siya masaya na may isa man sa kanyang nilikha na mapalayo sa kanya or mamatay o maparusahan or mapahamak. Amen. Kaya maging desire din natin na ang lahat ng mga tao na nilikha ng Diyos makarinig ng salita niya at sila ay manalig at maligtas. At another po na desire ng ating Panginoong Hesus na tayo ay kanyang maging alagad, maging disipulo. Nais niya na ikaw at ako'y maging disipulo niya, maging alagad niya. Kasi nais niya na ikaw at ako ay magkaroon ng kapahingahan sa buhay at katagumpayan sa buhay. Hindi mangyayari ang tunay na kapahingahan hanggat hindi tayo maging alagad ni Kristo. At hindi natin matatamo ang totoong tagumpay sa buhay hanggat ikaw at ako ay hindi maging alagad ni
Kristo. At then, another pa po na sinasabi sa desire ng Panginoon sa kanyang mga salita na tayo ay maging tapat, maging totoo, maging tunay sa ating pagtitiwala, sa ating pagmamahal, sa ating pagsunod sa Kanya. Dahil sabi nga, alam ng Diyos kung sino ang tatalikod sa Kanya dahil sa pagmamahal sa mga bagay sa mundong ito. At sabi nga doon, sila ay nagipit dahil sa mga kalayawan at pagmamahal sa mundong ito. So, yan po ang sinasabi ng Panginoon na nais niya na tayo ay maging tapat hanggang dulo, maging hanggang kamatayan natin. Dahil sabi nga doon, tayo ay magtatamo ng bunga ng korona ng buhay. O puputungan tayo ng korona ng buhay. Kaya maging tapat tayo hanggang wakas. Dahil yan ang magdudulot sa atin ng change or pagbabago sa buhay. At ito pong pang-apat, na isa sa mga desires ng ating Panginoong Hesus, alam ko po ay alam na po nating lahat. Dahil doon pa lang sa scripture na binasa natin, nilantad na ng Panginoon yung desire niya sa bawat isa sa atin. At ito po yon, ang desire ng Panginoon, that tayo po ay mahalin natin siya higit sa lahat. Amen. Pag sinabi natin, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, ibig sabihin, mahalin natin siya higit sa lahat. Higit sa ating pamilya, higit sa ating sarili, higit sa anumang career na mayroon tayo, higit sa anumang bagay sa mundo ito. Dahil yan yung nais niya sa bawat isa sa atin. Bakit? Mamaya malalaman natin. Bakit kailangan mahalin natin siya ng higit sa lahat? Okay? Sabi nga sa Deuteronomy chapter 6 verse 7 at chapter 5 verse 6 and 7, sabi nga, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Kumbaga, hindi lang sa atin to, kundi maging sa mga sumunod na mga henerasyon. Sabi dyan, impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road. Amen. Even, sabi doon, when you lie down and when you get up. Ganon pala, no? Kapag nag-disciple tayo, especially sa ating pamilya, ito yung una nating ituturo sa kanila, na ang desire ng Diyos ay mahalin siya higit sa lahat. Nasabi doon, these commandments that I give you today are to be on your hearts. Ibig sabihin, hindi lang to utos ng Panginoon noon sa Old Testament, but even today, sinasabi niya, minimithi niya sa lahat ng sasampalataya sa Kanya na mahalin siya ng higit sa lahat. At hindi lang sa ating mga sarili daw po. When we say, these commandments that I give you today, yan, hindi lang daw po para sa atin. Today are to be on our hearts. But, sabi diyan, impress them. Yan, to impress them on your children. Ipasa mo rin po. Ituro rin po natin daw sa mga sumunod na henerasyon. Yan may sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay. We should impress them on our children. Talk about them. Amen. Yan yung binubulay-bulay, nilay-nilay natin, tinuturo natin sa ating mga anak. Talk to them when you sit at home. Saan po ba tayo nakaupo lagi? Sa ating mga bahay. Nasama-sama. Nagsasama-sama pa po ba tayo sa hapagkainan? Praise God. Kaya kapag nagsama-sama tayo sa hapagkainan, yan, pwede natin ipapaalala yan sa ating mga anak o sa ating mga mahal sa buhay na higit nating mahalin ang Diyos sa lahat. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road. Amen. Pag namamasyal ka ng pamilya mo, ng mga mahal mo sa buhay, pwedeng i-insert mo siya. Yan.
na ito'y anak. Alam mo ba anak, bakit nakarating tayo dito? Bakit tayo nagkaroon ng ganito? Yan, it is because minahal tayo ng Diyos. Higit sa lahat, inuuna niya tayo. Yan, kumbaga, minahal niya tayo. Yan. When you lie down and when you get up. Amen. Impress them. Ituro natin sa mga next generation, hindi lang sa atin, sa ating pagtulog at maging sa ating pagbangon. Amen. Na ito palang ninanais ng Panginoon. Love Him above all. Amen. Mahalin siya higit sa lahat. Mahalin natin siya higit sa lahat. Kaya sabi nga, na kapag minahal natin ang Diyos higit sa lahat, binibigay daw po natin yung ating oras at lakas, maging yung ating mga ninanais para lang masunod at hangarin na makilala yung ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba doon? Na kailanman hindi natin pwede siyang mahalin higit sa lahat kung wala tayong oras at panahon. Amen? Kung hindi natin binibigay yung ating lakas sa Kanya, maging yung ating mga desire sa Kanya para lang siya ay hangarin na makilala pa. Amen? Kaya nga kapag sinabi nating mahalin natin ang Diyos higit sa lahat, meron tayong oras at panahon, yung lakas natin, ibinibigay natin sa Kanya. Ibig sabihin, hindi natin ibinibigay yung lakas natin sa mga bagay sa mundong ito na hindi naman nagdudulot ng walang kabuluhan sa buhay natin. So, paano po ba nauubos yung ating lakas? Sabi nga doon pagtatrabaho. Hindi masama ang trabaho. Sabi nga, pero wag nating ubusin yung ating lakas sa pagtatrabaho. Amen? Wag nating ubusin yung ating lakas sa pag-aaral. Hindi masamang mag-aral, pero wag nating ubusin yung ating lakas sa pag-aaral lamang, sa secular. Amen? Maglaan tayo para sa Panginoon. Amen? Magbigay tayo ng ating lakas. Ibinibigay natin yung ating lakas sa Panginoon. Wag din daw natin ubusin yung ating lakas. Saan? Sa pagpupuyat. Saan po ba tayo napupuyat? Mga kabataan, saan po ba tayo napupuyat? Hindi ako nagsabi niyan. Kayo nagsabi niyan. Okay? So wag natin daw ubusin yung ating lakas sa pagpupuyat sa mga bagay na walang kabuluhan. Amen? Kasi bakit? Kapag tunay mo palang mahal ang Diyos, higit sa lahat, ibig sabihin may lakas ka para sa Kanya. 'Di ba? Kapag naubos na yung lakas natin sa mga bagay na nilaanan natin, ng mga bagay na hindi makabuluhan, panahon ng pagbabasa ng salita ng Diyos, panahon ng panalangin, may lakas pa po ba tayo? Panahon ng panalangin at pagbabasa? Amen. Amen. Nawa, yung mga kabataan natin sa panahon ng pagbabasa ng Biblia, may lakas ka pa, may lakas pa tayo. Huwag natin sayangin ang lakas ng ating kabataan sa pagbabad sa mga gadgets na yan na hindi naman magdudulot sa atin ng kapakinabangan. Amen? Amen, mga kabataan? Amen. Natutala ang mga kabataan. Okay, sige. Sabi nga, mahalin ang Diyos higit sa lahat. Pag sinabi nating mahalin ang Diyos higit sa lahat, yan, naglalaan tayo ng oras, ibinibigay natin yung ating lakas higit sa Kanya, at yung ating mga hinahangad sa buhay. Dahil hindi natin siya mamamahalin higit sa lahat kung may ninanais at may dinidesire pa tayo higit sa Panginoon. Amen? Kaya ganun daw po kapag minahal natin ang Diyos higit sa lahat. Kaya nga na kapag tayo daw po ay nag-aaral, nagbabasa ng salita ng Panginoon, nag-aaral pa po ba ng salita ng Panginoon? Nagbabasa po ba tayo? Mga youth, mga kabataan, nawa, hindi mawaglit yung pag-aaral natin sa salita ng Diyos. Kung paano nag-aaral tayo sa mundo, sa eskwelahan, pag hindi nakapasa sa pag-aaral sa eskwelahan, anong mangyayari? Anong mangyayari? Bagsak. Amen. Sa mundo pa lang yun. Paano pag hindi natin inaral yung salita ng Diyos? Pag dumating yung pagsubok, anong mangyari? Bagsak. Amen? Kaya wag nating hayaan na hindi natin aralin, bulay-bulayin ang salita ng Panginoon upang sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng examination, hindi tayo bagsak. Amen?
Kaya ganun daw po yan kapag minahal nating higit ang Panginoon sa lahat ng anumang bagay, sa anumang meron sa mundong ito. Naglalaan tayo ng oras, binibigay natin yung ating lakas, maging yung ating mga desire sa buhay. Kaya kapag tayo ay nakikinig, nag-aaral ang salita ng Panginoon, hindi lang daw dahil obligasyon, hindi lang daw dahil napilitan lang kasi si mama at si papa nagsisimba, kaya pag hindi ako nagsimba, wala akong baon. Hindi ako makakapasok sa school. Grounded ako sa paggamit ng gadget. Kaya kailangan magsimba rin ako. So dapat pala daw, hindi ganon yung ating pagsunod o pagsimba o pagbibigay ng ating pagmamahal sa Panginoon. Hindi dahil obligasyon, kundi dahil mahal natin ang Diyos. At yan yung isa sa mga ninanais niya. Diba? Yan yung first commandment na napakahalaga sa Panginoon. Amen? Na mahalin natin siya buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. Na ibig sabihin, mahalin siya ng higit sa lahat ng anumang bagay sa mundong ito. Amen? Kaya sabi nga, paano natin ipakita, paano natin patutunayan, paano natin patutuhanan na mahal nga natin ang Diyos. Paano daw po natin patutunayan, paano daw po natin ipapakita na talagang mahal natin ang Diyos higit sa lahat. Ayan, so ito po alam natin to Ayan, sabi nga, na paano natin ipakita na mahal natin ang Diyos higit sa lahat? Ito daw po. Ano po ang gagawin natin? Ayan, unahin siya. Unahin siya. Unahin siya kahit sa anumang bagay sa buhay natin. Amen? Parang katulad ng sinabi natin noong nakaraan, na kapag mahal mo siya, inuuna mo siya, di po ba? Yan, di ba? Ang nakaranas ng first love, sabi nga, pag mahal mo siya, hindi pwedeng may nauna sa kanya. Di ba? Siya yung nauna. Amen? Naglaalaan ka ng oras at panahon. Sabi ko nga, para sunduin, kahit ang layo-layo, mula Dasmariñas hanggang Pasig, sinusundo mo, hindi ka napapagod. Yan, kung minsan mula probinsya pa hanggang Maynila, hindi ka napapagod, mapuyat. Amen? Kasi mahal mo at inuuna mo siya. Ganon pala pag nagpakita tayo, kapag nagpatunay tayo na mahal natin ang Diyos higit sa lahat. Inuuna natin siya. Sino po ba inuuna natin? Bago gumawa ng assignment, gumagawa pa ba tayo ng assignment? Hindi na. Hindi na. Hindi na. Ayun. So bago tayo gumawa ng mga bagay man sa school, sa bahay, unahin natin ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Sabi nga, God desire for us na ilagay natin siya sa pinakauna at pinakamahalagang posisyon sa ating mga buhay. Kasi kapag nilagay mo ang Diyos sa pinakailalim na mahalaga na posisyon sa ating mga buhay at nilagay mo sa pinakatap yung mga bagay sa mundong ito, anong mangyayari? Kapag gumuho, ang pinakailalim, guho lahat. Amen. Guho lahat. Kasi walang Diyos na mag-iingat. Amen. Pero kapag inuna mo ang Diyos, yan, iingatan niya pati yung mga nasa ilalim natin. Yung mga next natin na mga priority, iingatan niya yan. Iingatan niya yung pamilya natin, iingatan niya yung hanap buhay natin, pupromote niya yung mga trabaho natin, pauunlarin niya yung mga skills natin, mga natutunan natin kapag inuuna natin ang Panginoon. Yan daw po ang isa sa mga pagpapakita natin, pagpapatunay na mahal natin ang Diyos higit sa lahat. Natural na daw yan na lalabas sa buhay natin kapag mahal natin ang Diyos higit sa lahat. Katulad doon sa video, di ba? Na yung tatay sa video, hindi niya inuuna sarili niya, di po ba? Dahil mahal niya ang kanyang pamilya. Tama po ba mga tatay? Amen po ba doon? Hindi na baling ang tatay ay masaktan at mahirapan. Wag lang ang pamilya. Amen po ba doon mga tatay? Amen.
Diba? Ganon kasi mahal ng tatay ang pamilya. Kaya pag mahal ng tatay ang Diyos higit sa lahat, kaya ng Diyos iingatan yung ating pamilya. Kasi ang Diyos yung magpo-protect, magpo-provide, mag-iingat sa atin bilang sa inyo pala mga tatay at sa atin na mga nanay. Amen? At ating mga anak. So yun po na kailangan unahin natin siya. Yun daw po ang pagpapakita natin na mahal natin ang Diyos. Dahil kapag sinasabi natin na higit na mahalaga ang Diyos o higit na mahalaga ang mga bagay sa mundong ito, parang sinasabi mo na hindi mahalaga ang Diyos sa buhay natin. Na para bang sinasabi natin ang bagay na ito ay higit na mahalaga kaysa sa Diyos kapag inuna natin ang mga bagay-bagay sa mundong ito. Yan daw po kapag sinasabi natin na inuuna natin ang mga bagay-bagay sa mundong ito, parang sinasabi natin na walang halaga ang Diyos sa atin. Naintindihan po natin na kapag nilagay natin yung mga bagay na ito, pinakauna na prioridad sa buhay natin, higit sa Panginoon, para na rin daw po sinasabi natin na hindi mahalaga ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya yun daw po na kapag inuna natin ang mga bagay higit sa lahat sa Panginoon, parang sinasabi natin na hindi mahalaga ang Diyos at higit na mas maganda itong bagay na ito kaysa sa maganda na gawin ng Panginoon sa atin. Kapag hindi natin siya inuuna. Kaya nga, kapag hindi natin inuuna ang Diyos higit sa anumang bagay sa buhay natin, higit sa anumang buhay sa buhay natin, kapag hindi natin siya inuuna, para bang sinasabi natin, iniinsulto natin ang Panginoon. At hindi natin siya pinapahalagahan. Na para bang sinasabi natin, maliit lang ang Diyos, ikumpara sa bagay na ito. Kapag hindi natin siya inuuna. Pero kapag inuuna natin ang Panginoon na nagpapakita ng ating pagmamahal sa Kanya, ibig sabihin, pinapahalagahan mo siya higit sa mga bagay, higit sa buhay na ito sa mundo. Amen. Yun daw po yung pagpapakita natin na mahal natin ang Diyos higit sa lahat. Kaya sabi nga po ng Proverbs chapter 3, kapag inuna mo ang Panginoon sa ating mga buhay, ano daw po yung gagawin niya? In everything you do, ano daw po gagawin natin? Put God first. At ano ang mangyayari kapag inuna natin ang Panginoon? Sabi diyan, and He will direct you and crown your efforts with success. Amen. Ganun ang Diyos kapag inuna natin siya. Idadirect ka niya, dadalhin ka niya dun sa tamang buhay, dadalhin ka niya dun sa tamang pag-aaral, hindi tayo magiging bulakbol, hindi tayo magiging takas sa school, o hindi tayo mapapariwara, kasi dadalhin niya tayo dun sa tamang buhay, sa tamang direksyon, sa tamang gawa. At ano daw po ang mangyayari kapag dinala niya tayo sa tamang direksyon, tamang gawa at tamang buhay? Sabi niya, and He will crown your efforts with success. Bibigyan niya ng katagumpayan ang lahat ng iyong mga ginagawa. If we put God first to show our love for Him. Yun yung kondisyon na kapag pinakita natin yung ating pagmamahal sa Panginoon, unahin natin siya. Kapag inuna natin siya, ito yung mangyayari. He will direct us and crown our efforts with success. Ano pa po? Dahil sabi nga na hindi tayo pwedeng makapaglingkod sa dalawa. Kailangan may pipiliin tayo. Sabi nga na paano natin ipapakita yung sinasabi nating put God first sa ating mga buhay. Sabi nga, by seeking God's kingdom above or over our interests. Higit na inuuna natin siya at ang kanyang kaharian higit sa ating mga gusto, sa mga ninanais. At ano pa daw po, kapag sinasabi natin we put God first, yan, sabi nga, namumuhay tayo ng may kalugod-lugod sa Kanya at ipinapamuhay natin ang gawi or ugali na isang mapasalamatin. Yan, an attitude of gratitude. Ipinapamuhay daw po natin yan, yung ganong uri ng pag-uugali.
na namumuhay tayo ng kalugod-lugod sa Panginoon at nagiging mapasalamatin. Ganyan daw po natin pinapakita kapag inuuna natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Dahil sabi nga, hindi natin maaring mapaglingkuran ang dalawa. Kailangan pipili tayo kung sino yung ating mamahalin higit. Dahil sabi sa Matthew 6 verse 24, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will loyal to the one and despise the other. So you cannot serve God and mammon. So kailangan isa lang ang pipiliin natin na higit nating mamahalin. Kasi pag dalawa, magiging salawahan, maging unfaithful. Hindi na tayo maging tapat sa Kanya. Kapag hindi na tayo maging tapat sa Kanya, hindi tayo makakapanatili, hindi tayo makakapagpapatuloy. Babalik tayo sa dati nating buhay. Kasi nasabi, be faithful. At kaakibat doon sa pagiging tapat natin sa Panginoon, yung mahalin natin siya higit sa lahat. Amen. So yan daw po yung pagpapakita natin na mahal natin ang Diyos higit sa lahat sa ating mga buhay. Ano pa daw po? Sabi nga na mahalin natin ang Panginoon higit sa lahat sa ating mga buhay. Siya yung pinakaunang mahalaga sa buhay natin bilang isang mananampalataya. We put Him first above all things. At pangalawa, paano natin ipapakita yung ating pagmamahal sa Kanya? By obeying Him and His commandments. Ayan. Ang pagsunod sa Kanya at sa Kanyang mga salita, sa Kanyang mga utos. Sabi nga po sa John chapter 14, verse 15, sinasabi po sa salita ng Panginoon, Jesus said, if you love me, keep my commandments. Ako na may nalugod doon sa devotional ng aking anak kaninang umaga kasi ito yung devotional niya sa Sunday School ng department. Kaya sabi niya doon na paano tayo susundin ng ating mga estudyante kung hindi tayo sumusunod una sa Panginoon. Kaya sabi niya na kapag gumagawa tayo, gawin natin na may pagmamahal. Huwag natin daw po hayaan na masayang lang yung laway. Yung talaga yung nag-remain sa ko. Huwag natin hayaan masayang daw po yung laway natin at ng pagtuturo natin sa salita ng Panginoon sa mga kabataan sa Sunday School. Kaya sabi ko, kahit sa maliit na bagay, detalyado, maging sa laway. Huwag daw nating sayangin, pambihira. Alam niyo ba kung gaano kahalaga yung laway? Amen? Kung walang laway, hindi natin matulak yung pagkain natin. Amen? Hindi siya makapagtunaw ng ating pagkain. Ganun pala kahalaga yung ating laway, ano? Kaya pahalagahan natin kahit sa maliit na bagay lang. Kaya sabi nga na kapag minahal natin ang Diyos higit sa lahat, inuuna natin siya at sinusunod natin siya maging yung kanyang mga kautusan o ang kanyang mga salita. Amen. Sabi nga po na ang Diyos hindi niya ninanais na tayo ay sumunod sa Kanya dahil lang tayo ay natakot o dahil lang tayo ay mayroong mga guilty feelings. Ayaw ng Diyos na sumunod tayo sa Kanya dahil sa takot o dahil sa mga pag-aalala. Nais ng Diyos na sumunod tayo sa Kanya at sa Kanyang mga salita ng may pagmamahal. Hindi dulot ng takot ng kawalan, hindi dulot ng takot ng kahirapan, hindi dulot takot ng mga problema at suliranin. Of course, pag nandun ang Diyos, tutulungan niya tayo sa mga bagay na iyon. Pero nais ng Panginoon na mahalin natin siya higit sa lahat, hindi dahil takot tayo sa mga bagay na mga wala sa atin. Kakulangan, kahirapan, problema. Kundi, nais ng Panginoon na mahalin natin higit siya sa lahat by obeying His command. Amen. At yun daw po yung pagpapakita natin na higit natin siyang mahal sa buhay na ito. By obeying His command and obeying Him and His commands. Amen. Ano pa daw po na sinasabi nga po na God wants us to obey Him because we love Him and we obey Him because we want to honor Him in our lives. Amen. Kaya kapag sumusunod daw po tayo sa Panginoon, yan daw po ay kagalakan sa Diyos. It is God's delight. Amen. It is God's pleasures kapag tayo ay
sumunod sa Kanya. Dahil yan daw po ay pagpapakita natin na mahal natin ang Diyos higit sa lahat. Kaya paano natin mabigyan kasiyahan ng Diyos sa buhay natin? Kapag sumunod tayo sa Kanya. Yan daw po ay pagpapadama, pagpapakita natin, pagpapatotoo na mahal natin ang Diyos higit sa ano paman. Amen. At sabi nga po diyan na ang pagmamahal natin sa Panginoon, yan daw po ay bunga, resulta na tayo daw po ay, o patunay na tayo daw po ay nasa Kanya. We are belong to Him. Sabi sa John 14 verse 21 to 23 and 24, ayon sa salita ng Panginoon, whoever has my commands and keep them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Kilala na po ba natin ang Diyos? Pag tinanong tayo, sino yung Diyos natin? Kilala po ba natin sino ang Diyos natin na sinasampalatayahan? Amen. Sino siya? Who is He? Sino yung Diyos na sinasamba natin? Sino yung Diyos na pinapupurihan natin? Sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin? Who is God whom we worship, whom we serve? Sino siya? Kilala po ba natin siya? Jesus. Who is He? Who is Jesus? Sino po siya? Praise God. God reveals to you. Who is He? Amen? Through His Word. Kaya sabi nga, Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with Him. Ibig sabihin, pag minahal natin ng Diyos, sumusunod tayo sa Kanya, inuuna natin siya, mananahan siya sa buhay natin. Yeah, sabi diyan, and will come to them and make our home with them. Mananahan siya sa buhay natin. Yan. And anyone who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own, they belong to the Father who sent me. So si Jesus Christ ang nagsasalita po dito. Na klaro, ng mga sumusunod sa Kanya ay pagpapahayag ng pagmamahal natin sa Kanya. Pero kapag hindi tayo sumusunod sa Kanya at sa Kanyang mga katuruan, sa Kanyang salita, ibig sabihin, klaro, hindi tayo nagmamahal sa Diyos. Kaya alam natin sino ang tunay na nagmamahal sa Diyos. Those who put God first and obey Him and His commands. Amen? Amen. Amen po. Ayan. So sabi nga po sa 1 John chapter 2 verse 4 to 6, if someone says, I belong to God but doesn't obey God's commandments, sino daw po yung taong yan? That person is a liar and does not live in the truth. Kaya totoo po yan. Kapag sinasabi niya mahal niya ang Diyos, pero hindi siya sumusunod sa utos, sa salita ng Diyos, ano yung pagkakakilala sa sarili? Siya ay isang sinungaling at wala sa katotohanan. Klaro ang salita ng Panginoon. Na kapag hindi natin siya minahal, hindi natin sinunod yung kanyang salita, hindi natin siya inuuna, ibig sabihin, hindi natin siya mahal. Kapag hindi natin siya mahal, ito daw po yung pagkakilala sa atin. But, sabi dyan sa verse 6, verse 5, but those who obey God's word really do love Him. That is the way to know whether or not we live in Him. And verse 6, those who say they live in God should live their lives as Christ did. Kaya makikita mo yung sino talagang tunay at totoo na nagmamahal sa Diyos ng higit sa lahat. Yung ipinapamuhay niya, yung buhay na mayroon kay Kristo. Yan. Sino ba si Kristo? Sino ba si Jesus? Yan. He is the Son of God who sacrificed His life for our benefits para tayo ay maligtas. Yan. Kaya wag daw po nating kaligtaan yung unang kung saan tayo unang dinampot,
unang pinulot ng Panginoon nung wala pa tayo sa kanyang presensya. Kaya wag nating kaligtaan po yun. Ano po ba tayo nung wala tayo sa presensya ng Panginoon? Kaya kapag naaalala mo yun, talagang your love for God will grow. Amen? Ang pagmamahal natin sa Panginoon ay lalago. Na para bang ito yung ilustrasyon ng isang bata at saka ng isang mga magulang. Na kapag ang bata, mahal niya ang kanyang mga magulang, gumagawa siya ng paraan para sundin kung ano man yung sinasabi ng kanyang mga magulang. Right, mga kabataan? Kapag mahal mo ang mama at papa mo, gumagawa ka ba ng paraan para sundin siya? Amen po ba, mga kabataan? Maraming bata dito, mga kabataan, mga youth, mga YA. Sabi daw, pag mahal natin yung ating mga magulang, gumagawa daw tayo ng paraan para sumunod sa kanila, para ipahayag yung ating pagmamahal. Amen po ba, mga kabataan? Yung hindi nag-amen, ano daw yun? Joke lang. Ayun. Saan po ba tayo? Ito daw po, isang ilustrasyon ng bata at magulang. Ang bata daw po, ang mga anak daw po, sumusunod sa, gumagawa sila ng paraan para sundin ang mga magulang nila. Yan ay tanda ng kanilang pagmamahal. Pero kapag ang isang anak daw po, ang isang bata daw po, ay palaging sumusuway, tinatanggihan, ang sinasabi ng mga magulang, yan daw pong mga anak na yan ay walang malasakit at pagmamahal sa magulang. Saan daw po tayo dyan? Yung mga anak na nagmamahal sa magulang at gumagawa ng paraan para sundin ang magulang? O yung mga anak na laging sinusuway, hindi sinusunod? At yan daw po ay tanda na walang pagmalasakit at pagmamahal sa magulang. Saan daw po tayo? Sa kaliwa o sa kanan? Kayo na lang po nakakaalam niyan. Amen? Yan daw po ang nakikita sa buhay ng mga kabataan kapag mahal nila ang kanilang mga magulang. Sumusunod sila, gumagawa sila ng paraan na makasunod sa kanilang mga magulang. Pero kapag palaging tinatanggihan nila, palagi silang sumusuway, palagi silang hindi sumusunod sa kanilang mga magulang, yan daw po ay tanda na wala silang malasakit, wala silang pagmamahal sa mga magulang. Sakit naman nun. Amen? Sakit naman nun. Pero sabi nga, kapag sumunod tayo sa ating mga magulang, ang bunga daw po niyan, sabi sa salita ng Diyos, tayo ay giginhawa ang buhay at lalawig ang ating mga buhay. So yan daw po ang pagpapakita natin ng pagmamahal natin sa magulang. So higit pa yung pagmamahal natin sa Panginoon. Amen? So, sabi nga, paano natin ipinapakita yung ating pagmamahal sa Panginoon? By putting Him first and obeying Him and His command. Kaya ito ang tanong, bakit mahalin ang Diyos higit sa lahat? Okay, sabi nga, basahin muna natin, for the love of God, 1 John 5:3, for the love of God is this, that we obey His commandments, and His commandments are not burdensome. Totoo po yun, na kapag sumunod tayo sa Panginoon, hindi kabigatan ang sumunod sa Kanya. Hindi kabigatan ang manalangin, hindi kabigatan ang dumalo sa gawain ng Panginoon, hindi kabigatan ang paglilingkod sa Panginoon, hindi kabigatan ang pagsamba sa Diyos. Kaya magiging kabigatan lang ito sa buhay natin, ang fellowship, ang pagsamba, ang pagsunod sa Panginoon, ang pagpupuri, ang paglingkod kapag walang pagmamahal. Kaya bakit nahihirapang gumising ng umaga? Don't watch. Ayun. Bakit nahihirapang gumising umaga sa pagsimba? Magiging kabigatan ang pagsunod sa Panginoon at paglilingkod sa Kanya kapag wala tayong pagmamahal. Kaya ang tanong, bakit mahalin ang Diyos? Bakit mahalin ang Diyos higit sa lahat? Ayan. Dahil ito daw po kailangan natin oras. Ayan. Kailangan natin ng time. Ayan. Ano daw po yung time na yan? Bakit mahalin natin ang Diyos higit sa lahat? Kasi kailangan natin ng time. Ano po ba yung time na yan? Letter T stands for transformation and growth spiritually. Kaya pala, pag minahal natin ang Diyos higit sa lahat, ito po'y magdudulot sa atin ng pagbabago at paglago sa ating espiritual na
buhay. Amen. Kailangan natin ng time. Kaya pala, bakit natin na mahalin ang Diyos higit sa lahat? Kasi ito pala yung nagdudulot ng pagbabago, transformation, at paglago sa ating spiritual na buhay. Amen. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 3, Verse 18, sabi sa salita ng Panginoon, we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from the one degree of glory to other. Ano po? To another. Ano po ibig sabihin niya sa Tagalog? Ayan, klaro na. Sabi dito, yan, bakit na mahalin natin ang Diyos higit sa lahat? Kasi, sabi diyan, ang ngayon at ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha, ang kaluwalhatian ng Panginoon, at ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon, ang siyang Espiritu, ang siyang babago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang sa tayo maging kalarawan ni Kristo. Kaya pala kailangan natin higit na mahalin ang Diyos kasi magdudulot ito ng pagbabago at paglago sa ating spiritual na buhay. Kasi kapag minahal mo siya, sabi nga doon, kailangan bigyan mo siya ng panahon. 'Di ba? Para kilalanin siya, yung desire mo ay binibigay mo rin sa Kanya. Maging yung iyong lakas. Amen. May nilalaan ka rin para sa Kanya, para kilalanin siya. Dahil mahal mo siya. At kapag minahal mo pala siya higit sa lahat, ito'y magdudulot sa atin ng pagbabago at paglago spiritually. Amen. Na kung saan babaguhin niya tayo sa isang antas ng kaluwalhatian tungo doon sa maging kalarawan na tayo ng Kanyang kaisa-isa at bugtong na anak. Amen. Na kung saan namumuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon. At ano pa po? Sabi sa salita ng Panginoon, ayan, na sinasabi nga na hindi daw po tayo, kapag sinasabi daw po natin na mahal natin ang Diyos, pero patuloy tayong namumuhay na malademonyo, ano daw malademonyo talaga, no? Pag sinasabi daw po natin na mahal natin ang Diyos, pero namumuhay tayo ng malademonyo, ano daw po tawag sa atin? We are liar. Amen. Pag sinasabi daw po natin na mahal natin ang Diyos, pero nananatili pa rin daw tayo na makasarili, ano tawag daw po nun sa salita ng Panginoon? We are liar. And the truth is not in us. Kaya daw po pag sinasabi natin mahal natin ang Diyos, pero hindi tayo sumusunod sa Kanya at pinipili natin yung ating gustong gawin kasi sa gustong ipagawa sa atin ng Panginoon, parang sinasabi natin sa ating sarili na tayo ay sinungaling. At wala tayo sa katotohanan. Kasi maraming nagsasabi ngayon mahal nila ang Diyos pero hindi sumusunod sa Diyos. Ang gusto lamang nila ang kanilang sinusunod. At pipiliin lang nila ang dapat nilang sundin kasi ito lang ang gusto nila. Amen? Pero kapag minahal mo pala ang Panginoon, hindi mo pwedeng piliin ang gusto mong gawin. Kasi marahil, ang gusto mong gawin, magtungo ito sa kapahamakan natin. Sabi nga sa Book of Proverbs, amen? The plans of man, though he sees na ito'y makakabuti, but in the end, kapahamakan pala. Kaya hindi pwedeng sundin natin yung ating gusto. Amen? Hindi tayo pwedeng magsasabi na mahal natin ang Diyos, pero ang ating ugali, malademonyo pala. Yung ating mga gawin, malademonyo pala. Amen? Lumalabas na tayo ay sinungaling. Kaya kapag sinasabi natin na mahal natin ang Diyos higit sa lahat, mayroong pagbabago sa ating mga buhay. At mayroong paglago sa ating spiritual na buhay. Amen po doon. Amen. Dahil sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, is a new creation. May pagbabago, may transformation, may growth. Amen? The old things have passed away. Behold, all things is new. May pagbabago, may paglago sa buhay natin if we love God above all. Kaya pala, bakit sinasabi na mahalin mo ang Diyos higit sa lahat? Kasi pag minahal mo ang Diyos higit sa lahat, magkakaroon ka ng totoong pagbabago sa ating pag-iisip, sa ating pananalita, sa ating gawi, sa ating pamumuhay. Mayroong transformation, mayroong pagbabago. Amen? We're never the same again sa ating mga past, sa ating mga nakaraan. Amen?
Kapag minahal natin ng higit sa lahat ang Panginoon, there is a transformation. Kaya nga sinasabi, ang pagbabagong ito na ginagawa natin, we put on the new self in Christ Jesus. Ipinapamuhay na natin hindi yung ating mga sarili at kagustuhan, pinapamuhay na natin ang kagustuhan ng ating Panginoong Heso Kristo. Created to be like God in true righteousness and holiness. Yan daw po yung ating bagong pagkatao ngayon. Amen? Kaya makikita mo bakit kailangan nating mahalin ang Diyos higit sa lahat kasi magdudulot yan sa atin ng pagbabago at paglago, spiritually. Makakatayo ka na sa katuwiran at kabanalan kapag mahal mo ang Diyos higit sa lahat. Amen? Amen po. And another verse, Romans 12 verse 2, sabi nga, don't become like the people of this world. Instead, change the way you think. Kaya kapag mahal mo ang Diyos higit sa lahat, iba na yung pag-iisip mo, iba na yung pananaw mo, iba na yung pananalita natin, iba na yung gawi natin. Amen? Iba na yung pamumuhay na mayroon tayo. Amen? Wala na yung dati. The old is gone. The new has come. Amen? Ganun daw po kapag minahal natin higit sa lahat ang Diyos. Amen. Magbabago ang pananaw, ang pag-iisip, ang pananalita, ang takbo ng ating pamumuhay. Amen. And then, sabi dito, then you will always be able to determine what God really wants, what is good, pleasing, and perfect to His sight. Kaya kapag mahal mo higit sa lahat ang Panginoon, talagang maunawaan mo ano yung kalooban ng Diyos, ano yung kalugod-lugod sa Kanyang harapan. And then another pa po, bakit higit natin kailangan mahalin ang Diyos sa lahat? Because, sabi doon, we need time. Ano po yung I? Ayan, inspire you in serving God wholeheartedly. Ayan. Binibigyan ka niya ng sigla. Yan ang kasiyahan sa paglilingkod sa Diyos ng buong puso. Kaya ang tanong, nandun pa ba yung kasiyahan? Nandun pa ba yung kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon o nawawala na? Pag wala na yung kagalakan, wala nang kasiyahan sa paglilingkod sa Panginoon, ibig sabihin, isa lang ang dahilan. Hindi na natin siya mahal higit sa lahat. Hindi na natin siya minahal higit sa lahat. Pero kapag mahal mo ang Panginoon higit sa lahat, sabi nga, siya yung nagbibigay kasiglahan, saya sa atin sa paglilingkod sa Diyos ng buong puso. Dahil sabi sa 1 Corinthians 13 verse 1 to 3, magawa man natin ang lahat ng bagay na ito, kung wala tayong pagmamahal, sabi doon, we are nothing. I may speak in different languages of people or even angels, but if I do not have love, I am only a noisy bell or a crushing cymbals. Para lang akong isang pumpyang na tumutunog, walang saysay, walang ingay. Ayan, sabi nga, I may have the gift of prophecy, I may understand all the secret things of God and have all knowledge, and I have faith so great that I can move mountains, but even with all these things, nagagawin natin kapag kahit na alam mo lahat ng sikreto ng Panginoon, lahat may pangunawa ka patungkol sa espiritual na bagay, pero kapag wala kang pagmamahal sa Panginoon, sabi niya, we are nothing. Amen. We are nothing. Useless. Walang kabuluhan. Kahit nagawa natin para sa Panginoon. Kahit willing mo pa yung ginagawa. Pero kapag walang tunay na pagmamahal sa Panginoon, it is nothing. Walang selbi. Walang kabuluhan. Amen? Ano pa daw po? Verse 3. I may give away everything I have, and I may even give my body as a burnt offering. But, kapag ginawa ko to, sabi nga, kahit na ihandog ko pa daw yung buhay, kahit ihandog pa daw natin yung buhay natin bilang handog sa Panginoon, alay sa Panginoon. Pero kapag walang pagmamahal yung ating paghahandog sa Panginoon, sabi nga, anong sabi? Nothing, but I gain nothing if I do not have love. Amen. Kaya higit na mahalaga ang pagmamahal sa anumang ginagawa natin. Na sa anumang ginagawa natin, punuin natin ito ng may
pagmamahal. Kaya nga sinasabi ko nung nakaraan na kapag may pagmamahal, hindi na nagtutulakan ng hugasan. Hindi na nagtutulakan magtupi ng higaan. Amen? Hindi na nagtutulakan sino yung mag-iigib dyan o sino yung magliligpit dyan. Amen? Kasi kapag mayroong pagmamahal, nagkukusa na lamang yan. Amen po mga kabataan. At Amen. Amen. So yan po, bakit kailangan natin mahalin higit sa lahat ang Panginoon? Amen? Because we need time. At ano po yung letter M? Yan, we need time. Ito po yung letter I, inspire you to serve God wholeheartedly. Ano po yung letter? Kaya sinasabi doon sa Colossians chapter 3 verse 23 to 24, and whatever you do, do it heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Jesus Christ. Kaya sa anumang bagay na ginagawa natin, gawin natin ito sa Panginoon na may pagmamahal. Hindi dahil sa sinabi ni mami, ni mama, ni papa. Hindi tayo sinabi ni leader, ni pastor, kundi sinabi ng salita ng Diyos, gawin natin ng may pagmamahal. Amen? Because sabi nga, you will receive the reward of the inheritance. For you serve Christ, not men. At another pa, bakit kailangan nating mahalin ang Diyos higit sa lahat? Because we need time. Transform and growth spiritually, inspire us to serve God wholeheartedly, and letter M, motivates us to trust God every day. Yan yung magtutulak sa atin na magtiwala sa Panginoon every day. Amen? Hindi ka lang magtitiwala sa Panginoon kapag maayos. Kahit hindi tinugon ng Panginoon panalangin mo, kahit mayroon kang kawalan ngayon, pero still, dahil mahal mo ang Diyos, yan yung magmo-motivate sa atin, yan yung mag-uudyok sa atin, tumutulak sa atin na patuloy pa rin tayo magtiwala sa Panginoon sa bawat araw ng ating mga buhay. Sabi po dyan sa 1 Corinthians 13 verse 7, sabi dyan, love patiently accept all things, love is always trust. Ayan, yan yung gusto kong diinan. Love always, trust. Na anumang sitwasyon sa buhay natin, because we love God, that love of God motivates us to trust Him every day ng ating mga buhay. Mabuti man o hindi yung ating kalagayan. Mayroon man o hindi yung ating buhay. We are motivated of God's love to trust Him every day sa ating mga buhay. Amen. And then the last, ayan, kaya nga sinasabi natin na kapag nagmamahal tayo sa Panginoon, na walang, yung ating paglilingkod sa Kanya ay walang pagmamahal. Sabi nga, we are nothing, we are useless. Okay, ano pa po? And the last, sabi nga, alam natin na bakit tayo always trust? Because we believe, kahit mayroon man o wala, nananatili tayong nagtitiwala sa Panginoon, because we believe Christ never changed. Hindi siya nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. And the last, ayan, bakit kailangan nating mahalin ang Diyos higit sa lahat? Because we need time. Ano po yung letter E? Sa palagay nyo po? Ano po yung letter E? E stands for empowers you to reject sin and encourages you to live a life that pleases the Lord. Amen. Kaya kailangan pala natin mahalin ang Diyos higit sa lahat. Kasi siya yung magbibigay sa ating kapangyarihan na tanggihan, iwaksi ang kasalanan. At siya rin po yung mag-i-encourage sa atin na tayo ay mamuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon. That is why sinasabi niya, mahalin natin siya ng higit sa lahat. Mahalin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan at buong lakas. Kasi ito pala yung dudulot niya, time sa buhay natin. Amen? Amen. At ano po sabi?
In Zechariah 4:6, we believe na hindi natin kayang tanggihan ang kasalanan without the empowerment of the Holy Spirit in our lives. Matatanggihan lamang natin ang kasalanan at maiwaksi with the help of the Holy Spirit sa buhay natin. Amen. And then, sabi nga, this is the word of the Lord, you will not succeed by your own strength or by your own power to reject sin and whatever, but by the Spirit of the Lord, says the Lord, all powerful. Amen. And then, 2 Corinthians. Mayroon pa po. 2 Corinthians 5:9 verse 10. So we make it our goal to please Him. Kaya sa buhay na ito, isa lang ang ating minimithi. To please the Lord. Whether we are at home in the body or away from it. Or whether we are in this body, earthly body, katawang lupa, or nandun na tayo sa piling ng Panginoon. Isa lang do yung minimithi natin. Ano yung minimithi natin? Ninanais natin? To please the Lord. For we must all appear before the judgment seat of Christ so that each of us may receive what is due for us for the things done while in the body, whether good or bad. Kaya isa lang yung dapat nating i-goal sa buhay, to please Him. Kaya magagawa natin na i-please ang Panginoon, ma-reject natin ang kasalanan, at makapamuhay tayo ng kalugod-lugod sa Panginoon if we love Him above all sa ating mga buhay. Amen. Amen. And then the last, ayan, sabi nga, but now you are the light in the Lord, walk as children of light. And try to learn what is pleasing to the Lord. Ipamuhay daw po natin kung ano yung mga bagay na kalugod-lugod sa Panginoon. Dahil yan ang ibubunga kapag higit nating minahal ang Diyos sa lahat. He empowers you. He empowers us to reject sin and encourages you to live a life that is pleasing to Him. Amen? Amen. That is why we need time in loving God above all. And finally, sabi dyan sa 1 Thessalonians 4 verse 1, finally, dear brothers and sisters, we urge you in the name of our Lord Jesus Christ, live in a way that pleases God. As we have taught you, you are doing this already. Ginagawa na natin to. Pero sabi nga, we encourage you. Yan. And we encourage you to do so and more sa ating mga buhay. Amen? Ginagawa na natin to, lalo pa natin gagawin pa. Amen? Na higit nating mahalin ang Diyos sa lahat because it gives us time. Transformation and spiritual growth inspire us to serve God wholeheartedly and motivates us to trust God every day. Amen. And empowers us to reject sin and encourages us to live a life that pleasing to Him. Di tayo po tumayong lahat. So, dyan po, bakit kailangan nating mahalin ang Diyos higit sa lahat? Ayan, because transformation and growth spiritually happen. It inspires us to serve God wholeheartedly and motivates us to trust God every day and empowers you to reject sin and encourages you to live a life that pleases the Lord. Amen. And the last na ating babasahin. Ito po, sabi nga, we need time. Amen? Sabi nga, it's time to love God above all else. Amen. Don't waste our time loving the things of this world that have no eternal value. While we have time that God allows us to do things that pleases Him, do it with all our hearts because tomorrow's time may be too late. Amen. Glory to God. Amen. So sa ating pagtaas sa ating mga kamay, pagsuko ng ating mga buhay sa Panginoon, Lord, help me to love you with all my heart, soul, mind, and strength. Help me to love you above all. Amen. As we come and sing to the Lord. Let us take our communion with the Lord. And as we partake this, let us ask for forgiveness. God, forgive me for not loving you above all.
Forgive me, Lord God, that I always saying I love you, but my deeds are not, hindi, Panginoon, tumutugma, hindi umaayon sa iyong mga salita. Kaya, Ama, patawad, patawad. Sa umagang ito, Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin na higit kang mahalin, Panginoon, sa buhay na ito. Tulungan mo kami, Ama. At salamat sa habag at grasya mo at pagmamahal na kami tinawag mo bilang mga anak. Kami tinabi mo sa piling mo, nilinis mo, pinatawad mo sa aming mga kasalanan. Salamat po ng marami, O Diyos, Ama. At sa oras na ito, Lord God, sa pag-inom ko, sa pag-partake ko ng communion, tunay ngang pinatawad mo na ako. Tunay ngang pinatawad mo na kami, Panginoon. At binigyan mo ng bagong buhay, bagong puso, buhay at puso na nagmamahal sa iyo higit sa lahat. Salamat, O Diyos. Sige po, let us partake our communion with the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sige po. Ama, muli maraming salamat sa iyong katawan na niluray doon sa krus para sa aming mga kasalanan. Salamat sa pagpapatawad mo sa amin. Sige po, let us partake the bread and the wine. Hallelujah. Father God in heaven, salamat sa kapatawaran, sa kalinisan ng aming mga kasalanan. Salamat na tinawag mo kaming mga anak, na tinapi mo sa piling mo upang mahalin ka higit sa lahat. O Diyos, dalangan ko po sa tulong ng banal mong Espiritu ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay masunod at malakaran ang buhay na hinahangad mo sa bawat isa. Patuloy mo kaming samahan ng iyong Santong Espiritu. Patuloy mo pangunahan ng bawat isa. Patuloy namin sinusuko ang aming mga buhay sa iyo, Lord God. Tulungan mo kami, makasunod kami sa iyong kalooban. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po mga kapatid, ihanda po natin yung ating kaloob sa Panginoon. At tayo manalangin. Ama, muli maraming salamat sa mga pagpapala mo sa bawat araw. Hindi mo kami pinagkukulang dahil ang iyong pag-ibig ay sapat sa aming mga buhay upang kami palakasin, upang kami bigyan ng pag-asa at buhay, Panginoon. Kaya Lord, dalangin ko po, pagpalain mo ang bawat isa at patuloy na maranasan namin ang pag-ibig mong wagas sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po tayo tumayong lahat. Balik natin yung papuri pagsamba sa Panginoon. Yes, Lord, we give you honor and praises in Jesus' name. Tanggapin natin ang pagpapala mula sa Panginoon. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us. God bless you all.